Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muli magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na tayo po ay nasa 20 kabanata na ng aklat ng Genesis, ang unang aklat ng Lumang Tipan. At ngayon po, bago tayo magpatuloy, tayo po muli dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa pagkakataong patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Dalangin namin, Lord, patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami, na maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa inyong mga salita. Lord God, buksan mo ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, ang aming mga puso, Panginoon, maging ang aming kung paano namin ito ma-apply sa aming mga buhay, Lord. Tanging sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1, sabi po dito, nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negev sa pagitan ng Kades at Shur at tumira sa Gerar. Habang siya'y naroon, kapatid ang pakilala niya kay Sarah, kaya ito ipinakuha ni Abimelech, ari ng Gerar. Sa verse 1 po, makikita natin na nilisan ni Abraham ang Mamre. Maari dahil nangyari po ito nung after ng parusa na ginawa ng Panginoon sa Sodoma and Gomorrah. So, ayaw ni Abraham makita yung pagkawasak ng lugar kung saan talaga ito ay pinili ni Lot ng kanyang pamangkin. At ganun din naman, ayaw niya rin makita kung paano yung galit ng Panginoon po. Sometimes ang hirap para sa atin na makita yung pangit na alaala ng pagsuway ng tao. And then sabi dito, pinakilala niya na naman si Sarah for the second time around. Dito makikita natin same mistake, same place. Nagbago lang yung panahon, pero ganun pa rin yung ginawa ni Abraham at saka ni Sarai. So ibig sabihin, ilang taon yung nakalipas nung ginawa niya itong kasalanan. Makikita natin na hindi ibig sabihin tumatanda ka is natututo ka doon sa pagkakamali na yon, hindi talaga basihan yung edad natin na tumatanda para sabihin na tayo ay matured enough or natuto or nagbago. Kasi dito makikita natin yung kasalanan ni Abraham after ng ilang panahon, napakatagal ng panahon. So halos mga humigit kumulang 25 taon, almost 25 years yung pagitan, So, ibig sabihin sa 25 years na yun, yung kaisipan, yun pa rin, na sa kabila ng pag-iingat ni Lord sa kanya, for the past 20 years, ay hindi iyon naging sandalan ni Abraham para magtiwala siya sa Panginoon. Kaya makikita natin, mga kapatid, mayroong mga kasalanan sa atin na uulit, Kasi hindi tayo nadadala sa mga parusa or maging doon sa pag-iingat ng Diyos sa atin. Kaya maging paalala po ito sa atin, na yung mga nangyayari sa atin, sikapin po natin na tingnan ko yung mga lesson, na makikita natin dito. Nang sa ganun, yun dapat yung naiiwan sa atin. Hindi yung kaparaanan natin para mag-survive, kundi kung paano tayo iniligtas ng Diyos doon sa mali nating desisyon. Makikita po natin, hindi ang ating edad or hindi ang ating posisyon, hindi yung ating ministry ang makakatulong sa atin para magbago at maging matured, kundi ang banal na espiritu. Ayan. So, verse 3, sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay Abimelech at sinabi, mamamatay ka dahil sa babaeng kinuha mo, siya ay may asawa na. Dito makikita natin, pinarusahan ni Lord si Abimelech, It sounds unfair, It sounds unfair kasi hindi naman kukunin na Abimelech si Sarah kay Abraham kung hindi niya sinabing ito ay asawa niya.
or hindi niya daw sinabi na ito'y kapatid niya, rather. Pero dito po makikita natin yung protection ng Panginoon kay Sarai and kay Abraham as kanyang lingkod. At merong plano ang Diyos na hindi alam ni Abimelech na kailangan talagang gawin ng Panginoon ito to protect the womb of Sarai. Ano po? And dito din makikita natin na bakit nga ba kinuha ni Abimelech si Sarai? So, ibig sabihin, sa edad ni Sarah that time, na talagang kaakit-akit pa rin siya, maganda pa rin siya. And at the same time, dahil si Abraham po ay kilala, no? Kilala siya na mayaman, na kumbaga na, di ba, pero pa siyang mga warriors, no? So, ibig sabihin, hindi siya bastang tao that time. So, maaari yung pagkuha ni Abimelech kay Sarah, hindi lang siya about sa romance, kundi about sa power din, no? Na, kumbaga, dahil sinabi na kapatid to, so, ibig sabihin, kung mapapangasawa niya si Sarah, maaari na madadagdagan din yung kanyang power as a leader. Kumbaga, parang meron siyang another connection, no? Maari po na may ganun din kaisipan, no, si Abimelech. And dito din makikita talaga natin na although yung edad ni Sarah po is tumatanda, still ano pa rin siya, look young, and ganun yung preservation ni Lord kasi meron siyang plano na para kay Sarah, no, na i-bear pa si Isaac, no, yung kanyang magiging anak. So dito po makikita natin hindi kayang limitahan ang kapangyarihan ng Panginoon even doon sa nature ng tao. Ano po? Ganun ka powerful si Lord, walang imposible sa kanya. Verse 4, noon ay hindi pa nasisipingan ni Abimelech si Sarah, kaya't sinabi niya, Panginoon, papatayin ba ninyo ako at ang aking bayan na wala namang kasalanan? Kapatid ang pakilala ni Abraham at kay Sarah, at gayon din naman ang pakilala nito kay Abraham. Ginawa ko po ito na malinis ang aking hangarin, kaya wala akong kasalanan. Sumagot ang Diyos, oo, alam kong malinis ang hangarin mo, kaya naman hindi ko inintay na magalaw mo siya upang huwag ka nang magkasala. Ibalik mo siya sa kanyang asawa, propetang asawa niya, at ipapanalangin ka niya upang hindi ka madamay. Kapag hindi mo siya ibinalik, hindi lamang ikaw ang mamamatay, kundi pati ang buong nasasakupan mo. Ayan, so even itong si Abimelech po is hindi siya considered na bayan ng Diyos, no? Pero alam ni Lord no, kung ano ang laman ng puso niya, no, yung intensyon ng puso niya. And ganito ang ating Panginoon, no, na hindi niya hahayaan na magkasala ka dahil lang doon sa informasyon na ibinigay sa'yo, no? Kasi doon sa informasyon na binigay niya ng tao sa'yo, hindi ka naman talaga nagkasala doon. Kasi kaya niya naman talaga kinuha si Sarai is dahil yun ang pakilala sa kanya. Pero dahil alam ni Lord yung kondisyon ng heart ni Abimelech, no, pinroteksyonan niya rin ito, no. Kaya naman talagang dalawa po no. Pinroteksyonan niya yung womb ni Sarah kasi hindi pa nagagalaw ni Abimelech yung asawa ni Abraham, and at the same time pinroteksyonan niya rin si Abimelech para hindi siya magkasala kasi talagang may parusa na mangyayari. Kaya tayo, alam mo, kung merong mga pangungusap ang Panginoon sa atin, huwag tayo magbingi-bingihan kasi way yan ni Lord para maingatan tayo. Papansin din po natin sa verse 7, sinabi ng Panginoon, ibalik mo siya agad sa kanyang asawa, propeta ang asawa niya. Imagine po, nagkasala si Abraham pero hindi binawi ni Lord ang title ni Abraham as a prophet, no po. Kaya ito po ay isang paalala sa atin, no? Although nagkukulang, nagkakamali yung ating mga leader, yung ating mga pastor, lagi nating tandaan na hindi binabawi ni Lord yung kanyang calling. Kaya ibigay natin yung tamang respeto, yung tamang trato sa kanila kasi when they pray, God will listen, no po. Kaya naman tayo din protection din tayo ni Lord kung maayos at malinis yung ating puso
no, ano man yung gawin sa atin, even ng lingkod ng Panginoon, ay hindi din tayo mapapahamak, no, kung tayo ay sumusunod at makikinig sa Panginoon. Verse 8, kinabukasan sinabi ni Abimelech sa mga alipin niya ang mga bagay na ito at gayon na lamang kanilang pagkatakot. Dahil dito ay pinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, bakit mo ginawa ito? Ano bang kasalanan ko at dinahlan mo ng kapahamakan? Ito ang aking kaharian. Hindi tama ang ginawa mo. Ano bang pumasok dyan sa isip mo at ginawa mo ang bagay na ito? Dito po makikita natin, no, ni-rebuke ni Abimelech si Abraham, no. Minsan nakakahiya, no, na tayo mga Kristiyano or even pastor, no, na nare-rebuke siya ng unbeliever, or let's say yung pastor na rebuke siya ng member niya. But God allows it to happen for us to learn din, no po, to protect us din, para matuto, no, para matuto. But wag natin ilalagay ito sa sarili natin kamay. Hayaan natin, kung gagamitin tayo ni Lord, then let the Lord know na nagawin ito. Kasi dito nga makikita natin na si Abimelech, pinatawag niya si Abraham, and then ito yung kanyang sinabi. Verse 11, sumagot si Abraham, ang akala ko po'y walang takot sa Diyos ang mga taga rito at nangangamba kung baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. Ang totoo po'y kapatid ko siya sa ama at napangasawa ko siya. Kaya po nasabihin sa akin ng Diyos na lisanin ko ang sambahayan ng aking ama. Sinabi ko sa aking asawa, mabuti pa'y ganito ang gawin mo. Saan man tayo pumunta, sabihin mong tayo magkapatid at gayon maipapakita mo ang iyong katapatan sa akin. Dito talaga makikita natin na sometimes pinoprotection na natin yung sarili natin, maging yung mga mahal natin sa buhay in our own way, no? Hindi natin kayang total na isurrender sa Panginoon yung mga bagay na iniisip natin kaya nating gawan ng paraan. And at the same time, makikita din po natin dito na nais pa rin i-justify ni Abraham, no, yung kanyang kasinungalingan, kasi sabi niya, totoo naman talaga na kami ay magkapatid, no. Kasi pareho kami ng tatay, magkaiba lang kami ng nanay. No, sometimes ganyan po tayo, kahit nahuli na tayo dun sa pagsisinungaling, mahanap pa rin talaga tayo ng rason para makalusot. And ayaw po ni Lord to, no? Kasi hindi tayo matututo at hindi magle-level up yung ating faith kapag patuloy natin ginawa yung paraan para maligtas yung ating sarili. Again, half-truth or small lie or half-lie, still lie, no? Kasalanan pa rin. Dito makikita din po natin, no, yung sinful nature ng men na kumbaga sa halip na mag-sorry na lang sana si Abraham dun sa ginawa niya, ang dami niya pa talagang palusot, no? Nakikita niyo ba yung sarili? Nakikita ba natin yung sarili natin kay Abraham sa mga ganitong sitwasyon? Nahuli ka na, pero dahil alam mo na meron ka pang gagawin na para makalusot, sige pa rin, no? Sa halip na humingi ng 14, sa halip na parusahan, binigyan pa ni Abimelech sa Abraham ng mga tupa, baka at mga aliping lalaki at babae, at ibinalik niya si Sarah. Sinabi pa niya kay Abraham, sa buong lupain kong ito, tumira ka kung saan mo gusto. Ito naman ang sinabi niya kay Sarah, binibigyan ko ang iyong kapatid ng 1,000 pirasong pilak bilang katunayan na ang dangal mo'y hindi nadungisan. Sa gayon, hindi iisipin ni naman na ikaw ay may ginawang masama. Ayan, makikita natin, no, sa halip na parusahan niya si Abraham, naging generous pa siya. Kaya yan yung, imagine nyo po na ang gagawa ng mabuti sa'yo, sa kabila ng gumawa ka ng masama. Tapos, considering hindi naman talaga siya mananampalataya, no, hindi naman siya lingkod ng Panginoon, no? Kaya sabi nga dun sa Romans 12:20, diba? Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Diba? Alam mo yun, yung kung gusto mo talaga na makagante sa kaaway mo, gawan mo siya ng mabuti, no? Kasi mas mabigat yun sa kanyang damdamin. Ayan.
buti pa si Abimelech, no? Siguro ito yung way of revenge ni Abimelech, no? Para parang sinasabi, sige, ibibigay ko sa yung asawa mo at ito yung mga ganito, ganyan, di ba? Ito yung mga regalo ko at ikaw, Sarah, ito yung regalo ko sa iyo, katunayan na hindi kita nagalaw, na hindi nadungisan ang iyong puri. Ayan. So, di ba? Parang siya na yung nalinlang, siya na yung muntik ng maparusahan ng Panginoon, maging ang buong sambahayan na niya. Pero still, gumawa pa rin siya ng kabutihan, no? Para dito sa mag-asawang nagpakilalang magkapatid. At kung mapapansin ninyo, nung time na inoferan si Abraham ng mga yung mga kayamanan dun sa Sodoma, dahil 'di ba na ipaglaban niya, natulungan niya tong Sodoma and Gomorrah, hindi niya to tinanggap, no? Kasi ang sabi niya doon, ayaw kong isipin niyo na yumaman si Abraham dahil sa inyong mga ibinigay sa akin. Here, hindi niya natanggihan to, no? Yung ibinibigay ni Abimelech, kasi nga po siya ay nagkasala. Kaya most of the time tayo nako-compromise tayo kapag tayo nagkakasala. O sige, sabihin, dahil may kasalanan ka sa akin, uminom ka para makabawi ka sa akin. Napapainom tayo kasi nga alam natin na may kasalanan tayo at kailangan natin gawin yun para lang, di ba, makabayad tayo sa sala natin. Nako-compromise tayo. Kaya mga kapatid, hindi ibig sabihin na nagkamali tayo. Pwede na tayong gumawa ng bagay to please them, no? To please them, kahit na mali iyon, kahit labag yun sa ating panuntunan. Ano po? Kaya iwasan natin na magkasala para hindi tayo nako-compromise. Ayan. 17, dahil sa pagkakuha ng hari kay Sarah, pinarusahan ni Yahweh lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. Hindi sila magkakaanak upang malunasan ito. Ipinanalangin sila ni Abraham. Gumaling naman si Abimelech at mula noon ang kanyang asawa at mga aliping babae ay nagkaanak. Dito po makikita natin, no, bakit kaya pinarusahan pa rin ni Lord, no, yung si Abimelech, no, na hindi pa rin siya nagkaanak at ang kanyang mga asawa at aliping babae, no. Hindi naman to na-explain sa Bible, pero makikita po natin dito dahil ipinanalangin po sila ni Abraham ay gumaling po sila. So tandaan po natin, no, na mahalaga, no, na tayo po ay may paggalang, no, sa lingkod ng Panginoon, no, whether siya nagkamali, siya nagkasala, kailangan na ibigay pa rin natin sa kanya yung paggalang, no, ibigay pa rin natin sa kanya yung maayos na pagtrato, and hayaan natin na si Lord, no, yung kumastigo sa kanya. Ang mahalaga po tayo, hindi tayo magkakasala laban sa kanya. Sana po napagpala tayo at natuto sa salita ng Panginoon. To God be all the glory and God bless everyone.